Ginising ako ng mainit na haplos ng araw sa aking muka na nanggagaling sa bintana ng kwartong iyon. Hirap kong sinusubukang idilat ang alinmang mata upang makilala ang kapaligiran. Isang malinis na kwartong may kaunting palamuti. May maliit na sala sa isang bahagi na malapit sa pintuan. Sa bahagi ng aking kinahihigaan ay may isang bilog na lamisitang pinagpapatungan ng isang florerang punong-puno ng bulaklak. Agad na ibinaling ko ang aking paningin sa kanang bahagi ng kama. Doon ay may isang aparatong pinagkakabitan ng isang hose na dumudugtong sa bagay na nakatakip sa aking bibig. Saka ko na lang namalayan na isang breathing mask ang nakakabit sa aking muka. May dextrose ding nakakabit sa aking kanang kamay. Ako ay nasa ospital. Hindi ko alam kung bakit ako naroon. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng tila ay isang nurse. "Sir, gising na po siya." Anito sa lalaking kasunod niyang pumasok. Hindi ko kilala kung sino sila. Nilapitan ako ng nurse at tsinek ang aking kalagayan. Hindi ko iyon inalintana. Interesadong napukaw ang atensyon ko nang binatang lumapit na rin sa aking hihigaan. Naririnig kong may sinasabi siya sa akin. Ngunit tila hindi ko siya naintindihan. Hindi pinoproseso ng utak ko ang pumapasok sa aking tenga. Nais ko siyang kausapin at tanungin. Ngunit wala ring lumalabas sa aking bibig. Matapos magsalitay, ngumiti siya sa akin at niyakap ako. Sapat upang ako'y mapahinahon. Hindi ko alam kung sino siya. Pero bakit parang kilala siya ng puso ko? Sino ang lalaking iyon? Parehong tanong na itinatanong ko rin sa aking sarili. Sino ako? Isa pang lalaki ang pumasok sa kwartong iyon. Isang doktor. Kinausap niya ang binatang kanina ay nasa aking tabi. Ilang saglit pa'y natapos ang kanilang pag-uusap. Pareho silang lumapit sa akin. Kinamusta ng doktor ang aking kalagayan. Kinuha mula sa nurse ang ilang papel at kanyang tiningnan at kinausap ito. Maya't maya pa ay nanlabo na ang aking paningin at ako'y nawalan muli ng kamalayan. Veronica? Pinig kong tawag ng isang malalim na tinig. Natauhan na lang akong nasa harapan ng isang doktor. Siya rin ang doktor na aking nakita nang huli ako nagkamalay. Nakaupo ako sa harap ng mesang nasa pagitan namin. May 2 papel at lapis. Ang isang papel ay may guhit ng pentagon. Veronica, let's continue with the test. Same procedure. Wika niya sa akin. Ano pong test? Pagtataka kong tanong sa kanya. You don't remember anything? Balik niyang tanong sa akin. Hindi ako nakasagot. Sinubukan kong halukayin ang aking memorya. Ngunit wala akong nakuhang kasagutan. Hindi ko alam kung bakit at ano ang ginagawa ko sa ospital na yon. What's your name? Dugtong na tanong niya sa akin. Umiling na lamang ako. I assume it's Veronica. Dahil yun ang itinawag niya sa akin. Sinabi ng doktor na iyon ang aking pangalan. At isiniwalat na rin niya sa akin ang nangyari. 2 weeks na ang nakakaraan nang maaksidente ako kasama ng aking mga magulang. Ang trahedyang iyon ang kumitil sa kanilang buhay at ang dahilan kung bakit ako naroon sa ospital na iyon. Iyon din ang nagdulot upang magkaroon ako ng amnesia at short-term memory loss. Maaari na raw akong makauwi ng bahay sa susunod na araw.
Ang binatang nakita ko sa aking silid noong isang araw ang mag-uuwi sa akin. Siya si Yuan, ang aking kasintahan. Nagkamalay akong nakaharap sa dalawang puntod. Puntod iyon ng aking mga magulang. Idinaan ako ni Yuan doon bago tuluyang iuwi sa aking apartment. Hindi ko man maalala ang kanilang pagmamahal sa akin at ang mga araw na kasama sila. Kahit papaano ay may kalungkutang bumabalot sa aking puso. Masakit na hindi ko na sila makikita at muling makikilala. Sinamahan ako ni Yuan sa mga yugto ng pagtanggap ko sa bawat piraso ng aking pinagdadaanan. Pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na inaasahan ko sa isang kasintahan. Tuluyan ko siyang muling minahal. Kahit nakalimutan ko ang tunay na rason kung bakit ko siya minahal. Araw-araw ay binibigyan niya ako ng bulaklak. Bukod pa sa inilalagay niya sa aking kwarto kapag tulog ako. Araw-araw ay binibisita niya ako upang iparamdam na may kasama ako sa buhay. Tanggap niya ang mga sandaling wala akong maalala. Wala rin ako matandaan sa ilang oras sa bawat araw ng buhay ko ngayon. Tinanggap ko ang aking kondisyon. Pero hindi ko iyon dapat hayaang manatili. Pumupunta ako sa doktor ko para sa therapy at consultation na hindi ko maintindihan. Dumaan ang ilang buwan at nagpatuloy ang aking kondisyon. Patuloy akong nakakalimot sa bawat araw. Hindi ko matanda ang nag-almusal ako o naghanda sa pagtulog. At hindi ko pa rin maalala ang mga panahong bago ang aksidente. Hindi ko alam kung bakit tila walang nangyayari sa therapy. Hindi ako gumagaling pero lalabanan ko pa rin ito. Isang araw sa aking pagising ay bumungad sa akin ng bulaklak na nasa florera sa tabi ng aking hinihigaang kama. Parehong bulaklak na dinadala ni Yuan sa akin sa araw-araw. Yellow orchid iyon. I appreciate the gesture but it's not my type. Nahihiya lang akong sabihin sa kanya. But this time, I will let him know. Pagkatapos ng trabaho ni Yuan noong araw na yun, ay agad siyang bumisita sa akin at nagdala ng makakain. Mukhang wala ka yatang appetite ah. Akala ko pa naman magugustuhan mo. Paborito mo to, di ba? Wika ni Yuan sa akin na may halong pag-aalala. I don't think I like seafood now. Pagtapat ko sa kanya, Maybe nagbabago na rin ang taste profile ko simula ng aksidente. sabay ngiti nito na may halong pagtataka. Really? Are you playing prank with me? Yesterday, same lang naman ang dinala ko sa'yo pero naubos mo. No, hindi ko lang siguro gusto ang lasa ngayon. Hindi ko na naman maalala ang nangyari ngayon kahapon. Although, I think I'm making progress. Dahil meron namang mga nare-retain sa aking memorya. Hopefully, tuloy-tuloy lang ang progress na to. Napatango na lamang din si Yuan nang sabihin ko ang tungkol sa bulaklak. Minsan, pati pananamit ko at pananalita ko, napapansin na rin niyang pabago-bago. Nag-decide kaming pumunta muli sa doktor, kahit malayo pa ang nakaschedule naming visitation. Hindi ko maalala kung ano ang naging findings ng doktor. Hindi ko pa rin naman nakakausap si Yuan about doon. Mula noon ay tila dumalang ang kanyang pagbisita. Minsan magigising na lang akong nariyan na pala siya pero agad rin aalis. Tila hindi na siya kagaya ng dati na palangiti at palabiro. Marahil ay dahil din sa akin. Kasabay kasi noon ay madalas akong mawalan ng malay. Minsan nagigising na lang akong may ibang ginagawa. Nasasaid na siguro ang kanyang pasensya. Hindi ko kakayanin kung mawawala siya sa akin. Wala akong kaibigan. Wala na rin akong ibang pamilya. Siya na lang ang katuwang ko, kaya takot akong iwan niya ako. Isang araw,
ay walang pasabing dumalaw ako sa kanila. Pinapasok ako ng kanilang kasambahay at sinabing nasa sala siya. Tahimik kong tinungo ang sala at naabutan ko siyang may kausap sa telepono. Hindi ko ipinapaalam na naroon ako. Nagkubli ako at nakinig. Yes, pasend na lang na message sa number na yan. Sambit niya sa kabilang linya at nagpatuloy ako sa pakikinig. I miss you, Angel. I will see you tonight at 7. Love you. Iyon ang sunod kong narinig na mas ikinabigla ko. Hindi ko nakayanan at napatakbo ako palabas ng bahay nila. Umiiyak akong umuwi. Dumiretso sa kwarto at doon po itinuloy ang pagluha. Masakit para sa akin ang aking narinig. Si Angel? Mahal niya si Angel? May mahal na siyang iba? Kinagabihan ay dumating siya. Umupo kami sa sala at nag-usap. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong iyon, lalo at inabutan niya akong lumuluha. Why are you here, Yuan? Bungad kong tanong sa kanya na alam kong ikinataka niya at kinagulat niya. I know about Angel, Yuan. I heard you sending a message to her pager. Dugtong ko. Unti-unti ay nagbago ang kanyang muka. I know where this is going, pero I want to confirm it directly from him. Do you still love me, Yuan? Hindi siya nakasagot. Umiwas siya ng tingin. Si Angel na ba ang mahal mo? Veronica, hindi... Pinutol ko ang pagsasalita niya. Magkasabay kami? You, Angel and me? Dugtong ko. Hindi mo naiintindihan. Sagot niya nang mapansin kong may suot siyang singsing sa kanyang kamay. Engaged or married lang ang ibig sabihin noon. Anong hindi ko naintindihan, Yuan? Oo. Wala akong maalala sa kalahati ng bawat araw na dumadaan sa buhay ko ngayon. But it doesn't mean na ibibigay mo sa iba ang kalahating iyon. Mas matatanggap ko pa kung hihiwalay mo ko. Kesa may mahal kang iba habang tayo. At tuluyan ang bumungos ang aking mga luha. Tuluyan ang sumabog ang damdamin ko. Sinundan ko iyon ng mabigat na tanong. Isang katanungang natatakot ako sa maaaring maging sagot. Ngunit alam kong kailangan kong malaman. Mas mahal mo ba siya? Ilang saglit na hindi siya nakaimik. Ngunit sinundan niyon ang bahagya niyang pagtango. Pagsang-ayon na mas lalong nagpaguho sa aking mundo. Gusto ko siyang saktan. Ngunit napigilan ako ng pagturo niya sa isang VHS tape na nasa ilalim ng TV. Matagal niya nang gustong ipapanood sa akin iyon. Sinubukan kong panoorin minsan ngunit sarili ko lang din ang nakikita ko sa video. Panoorin mo yan. I want you to understand why I chose her over you. I've already watched it, Yuan. No, you didn't. Hindi mo tinapos ang buong video. Tapusin mo. Utos niya sa akin at agad na linisan ang lugar na iyon. Lumuha akong napasulyap sa VHS tape na inilapag niya sa center table. May nagawa ba akong lubos niyang ikinasama ng loob na nakuhanan ng video? Kaya gusto niyang ipapanood sa akin iyon? Naghihinagpis ako. Ngunit sumagi rin sa isip kong alamin ang laman ng buong video. Mabigat man sa loob ko, ay ipinasok ko iyon sa VHS player upang mapanood. Nakita ko ang sariling napaupo sa sofa sa video. I was wearing something I would not want to wear sa video. I was crying. Tumayo at kumuha ng tissue at umupong muli. I don't even remember when I taped the video. Papatayin ko na sana ang VHS player nang biglang magsalita ang aking sarili sa video. Alam kong naguguluhan ka sa mga oras na ito. And I know you have a lot of questions about what is happening to you. Una na dyan ay ang katanungan kung sino ka. Kung sino ako. Veronica, I'm you. And this is not because of a short-term memory condition na meron ka. The truth is, wala kang ganong mental condition. Naguguluhan ako. Ano ba ang pinagsasabi ko sa video na ito? I know you don't remember half of your day on every days of your life. Iyon ay dahil
Ako ang gising at ikaw ang tulog. Ako ang gumagamit sa iisang katawan na nagsisilbi nating tahanan. We have a mental disorder, Veronica. Dissociative identity disorder, or better known as multiple personality disorder. Or that's what the doctor thought noong nagsagawa sila muli ng test nang mapansin ni Yu ang pabago-bago ang personality natin. We are our own person, but we only have one body. Magkaiba tayo ng gusto. You have your own character. I have mine. I am the original owner of the body. And you. Nagsimula lamang ang lahat ng ito nang maganap ang aksidente. Most of the time, I am passed out. Mga oras na ikaw pala ang conscious. Hindi nagtagal. Napansin ito ni Yuan. At doon nagsagawa ng test ang doktor. At napansing may ibang katauhang namamahay sa aking katawan. Sa puntong iyon ng video, ay lumapit si Yuan sa Veronica na nasa video. Ikinagimbal ko ang revelasyong iyon. Naalala ko ang librong nakita ko sa aking kwarto na inakala kong naiwan ni Yuan. Isa iyong libro tungkol sa multiple personality disorder. At doon ay naintindihan ko ang sinasabi ng Veronica na nasa video. Heto. Sambit ni Yuan kasabay ng pag-abot sa akin ng isang susi. Hindi ko na namalayang nakabalik na pala siya. Itinuro sa akin ni Yuan ang isang maliit na box na nakakandado. Nakapatong pa ito sa itaas ng aking cabinet. Kinuha ko iyon at binuksan. Naglalaman iyon ng beeper. Mga larawan ni Yuan at ng aking sarili. At ng isang singsing na kagaya ng suot ni Yuan. Ang beeper na iyon, ang nakatanggap ng mensahe na kaninang pinadala ni Yuan sa totoong Veronica. Patuloy ang pag-agos ng aking luha, kasabay ng tila pagguho ng aking mundo. Hindi ko matanggap na nag-i-exist lang ako sa paghiram sa katawan ng ibang tao. Ngayon naiintindihan ko na ang lahat kung bakit wala akong maalala bago ang aksidente. Na ang memoryang nananatili sa akin ay ang mga oras na ako ang gising at hindi ang memorya ng orihinal na Veronica. Pilit kong tinanggap ang katotohanan. Hindi ako si Veronica. Ako'y nabuo lamang dahil sa pangyayari sa buhay ng totoong nagmamayari ng katawang ito. Angel, my angel. O angel ko. Yun ang endearment naming dalawa. Ani ni Yuan, habang inilalapag ang bulaklak sa puntod ng mga magulang ng totoong Veronica. Naroon kaming muli sa sementeryo at dumalaw sa kanilang himlayan. Doon din namin napiling pag-usapan ng lahat. Ikinuwento niya sa akin ang lahat ng nangyari. Kung paano naging sila ni Veronica. Kung paano niya nalaman na hindi ako ang tunay. Nalaman ko kung gaano niya kamahal si Veronica. Kahit sandali ng aking buhay ay naramdaman ko rin naman yun. Kung paano siya mag-alaga. Kung paano siya magmahal. Ngunit sino ba naman ako para humadlang sa pag-iibigan nilang dalawa? Napapikit ako't napaluha. Mahal ko si Yuan, pero hindi ako ang nararapat sa kanyang pag-ibig. Hindi ako ang nararapat para sa katawang yun. Kailangan kong umalis. Kailangan kong mawala. Kailangan kong magpaubaya. At sa pagpikit ko ngayon, ay tuluyan akong nawalan ng malay. Tuluyang naglaho. Hindi ko inaasahan ng muli kong pagising sa katawang iyon.
Bakit ako nagbalik? Lumigid ang aking paningin at inalam ang lugar. Ibang bahay iyon na hindi familiar sa akin. Nakatayo ako at hawak ang isang photo frame. Larawan ni Yuan at ng babaeng aking kamuka, si Veronica. Isang wedding photo. Kinasal sila ng totoong Veronica, ni Angel. Ma'am? Napalingon ako at hinarap ang pinanggagalingan ng boses. Isang babae ang nakatago di kalayuan sa aking kinatatayuan. Bakit niya ako tinawag na ma'am? Napatingin ako sa salaming nasa likuran ng babaeng iyon. Napansin ko ang aking refleksyon. Isang babaeng may edad na ang aking nakita. Ma'am? Muling sambit ng babae at napabaling muli ako ng tingin sa kanya. Happy Mother's Day po! Bati niya sa akin. Kasabay ng pag-abot niya ng isang bugkos na yellow orchids. Pinagmasdan ko ang kanyang muka. Pinaghalong mukha ni Yuan at ni Veronica. Nahuli kong nakatitig rin siya sa akin at tila sinusuri ng kanyang mata ang aking pagkatao. You're not my mom, are you? Nagbalik ako, taong 2020. Matapos ang 27 taon, patay na si Yuan at ramdam kong labis ang kalungkutan ng tunay na Veronica. Sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay ng asawa. Pinilit niyang ipakancel ang flight upang i-celebrate ang kanilang wedding anniversary na dapat ay delayed celebration dahil sa hectic schedule ni Yuan bilang isang piloto. Nag-crash ang eroplanong minamaneho ni Yuan na dahilan ng pagkamatay nito. Nagdulot ito ng matinding depression kay Veronica, kaya't bumalik ang kanyang mental disorder. Ang lahat ay ikiniwento ni Joy, ang anak ni Yuan at ni Veronica. Alam niya ang tungkol sa akin. At ako'y muling nagbalik sa malungkot na bahagi ng buhay ni Veronica. Sa buhay na wala na si Yuan. Pinilit kong muling magpaubaya. Ngunit tila ayaw nang magising ng totoong Veronica, ni Angel.